Bakit sambakol naman yung mukha mo, te? Paano kasi? Sinulot na naman ni Evelyn ng mga suki ko. Ang kapal talaga ng mukha ng babaeng yun. Dadalawa na nga lang kayong tindera ng kalamansi sa talipapay, nag-aaway pa kayo. Okay lang naman sa akin kung dalawa kaming may tinda ng kalamansi eh. Ang hindi ko lang nagustuhan yung panunulot niya sa mga suki ko. Ano ba kasing sakto nangyari? Natanghali kasi ako kanina ng dating. Nakita ko na lang na binobola niya ang magkapatid na suki ko. Kasalanan mo naman pala eh. Ikaw tong tanghali na palang dumating sa pwesto mo. Hindi niya kasalanan yun. Nadagdagan lang naman ang inis ko nang marinig ko nang sabihin niyang mas maganda at sariwa daw ang kalamansi niya kaysa sa paninda ko. Isa lang naman ang kinukuhanan namin. Hayaan mo na lang siya. Ikaw naman ang mas higit na may malawak na pangunawa. Ikaw na lang ang magpasensya. Palalampasin ko na lang ang ginawa niya sa akin ngayon. Pero sa susunod hindi na. Nakakapikon na minsan ang mga ginagawa niya eh. Huwag mo na lang pansinin. Ikaw naman ang nauna dun. Sa huli, babalik din sa'yo mga suki mo. Yung mga hindi na, hayaan mo na lang. Ibig lang sabihin nun, hindi sila loyal talaga sa'yo. Sisikapin ko na lang na habaan pa ang pasensya ko. Ganyan dapat. Huwag kang papadala sa init ng ulo lagi. Mahigit 10 taon ng tindera sa talipapa ng kalamansi ang ate ko. Malaki ang naitulong sa aming pang-araw-araw na gastusin ang kita niya sa pagtitinda. Dati nilalako lamang niya ang kanyang paninda hanggang sa kabilang baryo. Hanggang makaipon at makakuha ng pwesto sa talipapa. Tahimik lamang ang pamilya namin na naninirahan sa maliit na baryo na to. Nakatirik ang aming bahay malayo sa karamihan. Halos nasa bukana na kasi to ng gubat. Yari sa kawayan, sawali at pawid ang bahay na itinayo ng aking ama. Dito pinili ng pamilya ko manirahan para makaiwas sa mga taong nakakaalam ng sekreto ng pamilya namin. Hindi kasi lingid sa amin na nagiging tampulan kami ng usapan ng mga tao. Bagamat wala kaming inaagrabyadong tao, hindi pa rin maiwasan na katakutan ng aming pamilya. Nay, Tay, alis na po ako. Oliver, ikaw na munang bahala dito ah. Ang aga mo namang umalis, ate. Madaling pa naman oh. Maigi nang maaga ako sa pwesto ko. Mahirap nang maagawan ulit ng suki. Tsaka ganitong araw dagsa ang mamimili. Oo nga pala. Araw ng Sabado ngayon. Kaya nga kailangan maaga ako sa pwesto ko. Kaya bumangon ka na dyan at ihatid mo na ako. Pagsulyap ko sa orasan sa dingding ng bahay, 4:00 pa lang yun na madaling araw. Kahit inaantok pa, napilitan na akong bumangon. Kinarga ko na rin ang mga sako ng kalamansi sa tricycle namin. Pagkahatid ko naman kay Ate Sanya sa pwesto niya sa talipapa, umuwi na rin ako agad. Abala na si Ate Sanya sa pagbabalot ng kalamansi. May ilang mamimili kasi na gusto ay nakabalot na ang kalamansi na binibenta naman niya ng 10 piso isang balot. Ilang sandali pa dumating na rin ang kanyang karibal na si Evelyn. Ngumiti pa ang babae sa kanya na mas di hamak na matanda sa kanya. Ang aga mo naman, naunahan mo pa ako. Mahirap na kasi baka masulot na naman ang mga mamimili ko. Galit ka ba dahil sa nangyari dati? Hindi ko naman kasalanan yun eh. Ikaw tong tanghali na dumating eh. Okay lang naman sa akin kung sa'yo bibili. Ang hindi ko lang nagustuhan yung paninirang sinabi mo. Ayun ba? May nakakatawa ba? Ikaw kasi, malit na bagay lang pinalalaki mo pa. Tayo na nga lang ang tindera ng kalamansi dito eh. Lagi pa tayo nagbabangayan. Wala namang problema sa akin kahit marami pang magtinda ng kalamansi dito eh. Wala lang sanang siraan. Okay, sabi mo eh. Bumalik na sa pwesto nito si Evelyn. Isang pwesto ang nakapagitan sa kanilang dalawa. Puro naman iba't ibang klase ng gulay ang tinda ng isang 70 anyos na matandang lalaki na si Lolo Pedro. Gaya ng inaasahan ni Ate Sanya, dagsa ng mga tao ngayon sa pamilihan. Naging abala na si ate hanggang noong tanghali. Pagsapit naman ng 1:00, wala nang gasinong namimili. Kaya naman namamahinga na lang muna si Ate Sanya. Sanya,
Tikman mo itong nilutong ulam ng aking asawa. Dinagdagan niya talaga yan para sa'yo. Salamat po, Tata Pedro. Pakisabi rin po kay Nanay Igna. Kahit hindi na po siya nakakasama sa inyo para magtinda dito naaalala pa rin niya ako. Siyempre naman, hindi ka nun makakalimutan. Parang anak na ang turing nun sa'yo . Kumusta na po pala si Nanay Igna? Maayos naman siya. Yun nga lang, madalang makalabas ng bahay. Dalawa na kasi ang inaalagaan niyang apo . Siguro po masaya naman si Nanay Igna sa pag-aalaga ng mga apo niyo. Oo naman. Kaya lang minsan, hindi niya maiwasan na mamiss ang pagtitinda rito. Pwede naman po siguro siyang dumalaw dito kapag may libreng oras siya. Yun nga ang sabi ko . Kaya lamang hindi talaga niya maiwan ang mga apo namin. Pareho kasi may trabaho ang mga magulang ng dalawang bata . Ganun po ba? Tata Pedro, kanina ko pa po ito gustong itanong . Nasaan po pala si Nadia? Kahapon pa masama ang pakiramdam niya. Pinilit nga lamang niyang magtinda kahapon . Pero ngayon, hindi siya makabangon sa higaan. Ano po ang nangyari sa kanya? May lagnat at may mapupulang pantala sa balat niya. Sana naman gumaling na siya. Oo nga. Siya lang pa naman ang inaasahan sa kanila ngayon. Hindi rin kasi makapagtrabaho ang ama niya dahil na-aksidente sa trabaho. Bakit kaya ganun? Kung sino pang hikaho sa buhay sila pa yung dinadagsa ng problema o di kaya karamdaman. Ganun talaga. Minsan sinusubukan ng katatagan at pananampalataya natin sa Diyos. Bakit po yung mga mapipera hindi naman binibigyan ng mahirap na pagsubok? Iba-iba kasi ang pagsubok na ibinibigay sa atin. Huwag mong isipin na hindi sila sinusubukan dahil marami silang pera. Hindi natin alam. Baka mas matindi pa ang pinagdadaanan nila . Habang nagsasalita ang matandang lalaki, pakiramdam ni Ate Sanya ng mga sandaling yun, meron nakatingin sa kanya. Paglingon niya matama ng titig sa kanya ni Evelyn. Blanko ang ekspresyon sa mukha nito. Kaya mahirap basahin ang iniisip nito. Biglang sumilay ang imbing ngiti nito sa labi na nagpakunot ng noo ni Ate Sanya. Para kasing may ibig sabihin ng ngiti ng babae sa kanya. Sanya? Ho? Pasensya na po, Tata Pedro. Ano nga po pala yung sinasabi niyo? Ay, alam mo, hindi ko gusto ang babaeng yan. Iwasan mo na magkaroon ng sigalo sa pagitan niyo. Ano pong ibig niyong sabihin? May pagkamisteryosa kasi ang babaeng yan . Wala ni isang nakakalam sa mga taga rito kung saan siya nanggaling. Para bang basta na lang siya sumulpot dito. Hindi ko rin po gusto ang babaeng yan. Unang kita ko pa lang sa kanya, mabigat na ang dugo ko. Wag na nga natin siyang pag-usapan. Baka makalata pa siya na pinag-uusapan natin siya. Kumain na lang tayo para makapagpahinga pa tayo kahit sandali. Mamaya idadagsa na naman ng mga tao. Kinuha na nga ni Ate Sanya ang baon niyang pananghalian. Meron naman maliit na karinderya doon. Pero mas gusto ng ate ko na luto ng inay ang kakainin niya. Nadala na rin kasi siya dati. Nang minsan makalimutan ng baon para sa pananghalian. Kumain siya sa karinderya. Yung pala maraming rekado ang ulam na in-order niya na bawal sa amin. 1 linggo na sumakitan siya ni ate. Kung hindi pa nagpatawag ng manggagamot ang inay namin, hindi pa gagaling si Ate Sanya. Maaga kaya tayo nakauwi ngayon, ate. Naubos agad ang paninda ko Pinakyaw nung isa kong suki na taga-kabilang barangay. Sina inay at itay? Pumunta sila sa isla. Kami lang ni Selena ang naiwan dito sa bahay. Anong meron sa isla? Pinatawag sila ng pinuno dun. Wala naman silang binanggit na kahit na ano. Bakit kaya? 3 beses na silang pinapatawag ngayong buwan na to Sa tingin ko may kinalaman ng sunod-sunod na pagkamatay ng mga kauri natin. Teka, hindi ko alam yan Bakit walang nagsasabi sa akin? Baka nakalimutan lang bagilin sa'yo ni Itay. Abala nga kasi sa pagtitinda ng kalamansi Ano bang nangyari sa mga kauri natin? Sunod-sunod ang pagkamatay nila sa hindi malamang dahilan. Hindi naman daw gawa ng tao. Hindi kaya may nagaganap ng kakaiba sa pagitan ng mga kauri natin ang hindi natin nalalaman? Hindi naman siguro magpapatayan sa isa't isa mga kauri natin. Ilan na nga lang sa atin ang nabubuhay Magpapatayan pa ba sila? Nakakabahala lang kasi. Nasaan nga pala si Selena? Nasa labas naglalaro.
Mabuti pang papasukin mo na. Tiyak namang hindi uuwi sina itay at inay ngayong gabi. Maaga na tayong maghapunan para makapagpahinga na. Nararamdaman ko din ang labis na pag-aalala ni ate. Kaya naman agad ko nang pinapasok ang bunso naming kapatid. Naglalaro ito mag-isa sa treehouse na ginawa namin ng itay. Ayaw pa sanang pumasok nito. Pero sinabi ko na may pasalubong sa kanya ang ate namin. Bigla naman umaliwala sa mukha nito at nagmamadali ng bumaba. Dahan-dahan lang sa pagbaba. Sige, mauna ka nang pumasok sa loob ng bahay natin. May titignan lang ako. Nasundan ko pa ng tingin ng pakandirit nitong pagpasok sa loob ng bahay namin. Ako naman, sandaling iginala ko ang paningin sa paligid. Sa pagsulyap ko sa isang mayabong na puno na hindi namumunga, naningkit ang mga mata ko sa pagtitig doon. Para kasing may nakita akong anino doon na nakatayo. Napailing na lang ako, tsaka pumasok na sa loob ng bahay namin. Dahil kaming tatlo lang sa bahay, maaga kaming naghapunan. Maaga ko na rin pinapasok si Selena sa silid nila ni Ate Sanya. Napagod siguro si Selena sa paglalaro. Ang aga nakatulog eh. Maghapon kasi siya naglaro. Buti nga kahit mag-isa siya, nalilibang siya maglaro mag-isa. Eh ikaw, hindi ka pa ba matutulog? Mamaya na siguro te. Hindi pa naman ako inaantok eh. Magkwentuhan muna tayo. Hindi pa rin naman ako inaantok. Ano naman ang pagkukwentuhan natin? Kahit ano, basta wag lang yung tungkol sa babaeng karibal ko sa pagtitinda ng kalamansi ah. Siguro may 2 oras din kami nagkwentuhan ni ate. Nang kung ano-ano lang. Palibhasa kasi wala kaming maituturing na mga kaibigan. Kaya hindi lang magkapatid ang turingan namin, kundi parang barkada na rin. Mula kami sa angkan ng mga aswang. Hindi katulad ng mga iba naming kauri. Mas pinili ng mga magulang namin na mamuhay ng normal. May ilan pa rin sa sityo ang nakakaalam sa lihim ng aming pamilya. Pero batid naman nila na wala kaming sinasaktan ng mga tao. Bagamat nananalaytay sa aming ugat ang dugong aswang, ni minsan hindi pa kami nakakatikim ng karne ng tao. Tuwing sinusumpong ang pagkagutom at uhaw namin, mga alagang hayop namin ang pinagbabalingan namin. Kinabukasan maaga palang ginising na ako ni Ate Sanya. Wag mo na akong ihatid. Nagbili naman ako kina Aling Sedes na sa talipapa na ibagsak ang mga kalamansing ititinda ko. Sige te, ako nang bahala kay Selena habang wala pa sina itay at inay. Hinatid ko pa si ate sa labas ng bahay namin. May service naman siyang motor papunta sa talipapa. Hanggat hindi nawawala sa paningin ko ang sinasakyan niya, hindi agad ako pumapasok sa loob ng bahay. Naghihikab pa ako nang bumalik ako sa loob at nahiga. Si Ate Sanya ang nauna sa pwesto nito. Ilang sandali pa, dumating na rin si Evelyn. Kakaibang ngiti ang ibinigay nito kay Ate Sanya. Ang aga mo naman, Sanya. Kahit kailan talaga hindi kita maunahan. Di ba minsan ka nang nauna sa akin, kaya nga nagawa mong sulutin ng matagal ko ng mga suki eh. Hindi mo pa rin talaga nakakalimutan yon? Nakakatawa ba yun para sa'yo? Hindi, pero ikaw ang nakakatawa. Para ka kasing bata na inagawan ng candy eh. Wala lang sa'yo yun kasi hindi sa'yo ginawa. Ilang beses ko bang sasabihin na hindi ko kasalanan kung lumipat man sila sa akin? Tanggapin mo na lang kasi ng bukal sa loob mo. Na nagsawa na sila sa'yo kaya lumipat sila sa akin. Gusto pa sanang sumagot ni Ate Sanya. Pero nagdadatingan na kasi ang iba pang tindera. Inabala na lang ni ate ang sarili sa pag-aayos at pagbabalot sa plastik ng mga kalamansi. Dahil alanganing araw, naging matumal ang benta ni Ate Sanya. Marahil pati ang iba pang tindera doon. Tata Pedro, hindi pa po ba magaling si Nadia? Ang totoo niyan, lalong lumala ang kalagayan niya. Awang-awa nga ako sa batang yun. Ho? Paano pong lumala? Para kasing hindi pangkaraniwan ang sakit ng batang yon. Tinatanong nga sa akin ng mga magulang niya kung meron bang naging kagalit dito.
Ano naman pong kinalaman nun sa nangyari kay Nadia? May hinala kasi ang mga magulang niya na baka merong kumukulam kay Nadia. Bakit po dito nila naisip na may nakaaway si Nadia? Tsaka po parang mahirap kasing paniwalaan na may nakaaway si Nadia eh. Napakabait ng babaeng yun. Yun na nga Wala silang lubos maisip na pwede gumawa nun sa kanya. Hindi naman kasi yung palalabas sa kanila Wala naman po kasi akong alam na may nakaaway siya dito o nakasagutan man lang. Bakit hindi po si Nadia ang tanungin ng mga magulang niya? Hindi na makausap ng matino si Nadia Ano po kayang pwede kong maitulong sa kanya? Kahit ilang buwan ko pa lang po siyang nakilala naaawa ko sa kalagayan niya. Ang kailangan niya dasal nating lahat. Dasal po? Oo. Dahil isang himala na lamang ang makapagliligtas sa kanya. Sana nga po ay magkahimalat gumaling si Nadia. Ipagdasal mo siya, iha. Kung marami tayo magdadasal para sa kanya, tiyak na pakikinggan tayo ng Diyos. Nang marinig ni Ate Sanya ang sinasabi ni Tata Pedro, bigla na lang nanahimik si ate. Alam niya kasi na hindi niya yung maibibigay kay Nadia, kahit gustuhin man niya. Maliban tuloy sa pagtumal ng paninda ni Ate Sanya, laman din ng isip niya si Nadia. Halos kaedad ko lang ang babae. Kaya parang labis din naaapektuhan ng ate ko sa nangyari dito. Sa lalim tuloy ng iniisip ni ate, noon lang niya napansin na napakaraming bumibili sa pwesto ni Evelyn. Lalo tuloy na dagdagan ng inis ni ate sa babae. Iniiwas na lang ni ate ang tingin niya rito para hindi makaramdam ng inggit. Pag-uwi tuloy sa bahay namin, hindi na naman maipinta ang mukha ni Ate Sanya. Hindi pa rin ba dumarating sina inay at itay? Hindi pa Akala ko nga ngayon ang uwi nila Nakakapag-alala tuloy Dati kasi hindi naman sila nagtatagal sa isla Wala naman siguro nangyaring masama sa isla o sa kanila. Kayang ipagtanggol ni na itay ang mga sarili nila. Kaya natitiyak kong walang masamang nangyari sa kanila. Ibang kutob ko. Ano naman ang kutob mo? Mahirap ipaliwanag Hindi tuloy nakatulog ng gabing yun si Ate Sanya sa kakaisip sa sitwasyon. Kinabukasan sa talipapa, isang malungkot na balita naman ang bumungad sa kanya. Wala na raw si Nadia. Binawian na ito ng buhay. Bakit naman napakabilis ng pangyayari? Kagabi raw dumaday ng pananakit ng ulo. Tapos bigla na lang nawala ng malay. Pagkatapos bigla na lamang naglabasan ng mga insekto sa katawan niya. May bumarang nga sa kanya. Matindi ang galit ng taong yun kay Nadia para magawa ang bagay na yun. Pero sino siya? May nabalitaan pa ako sa kanya. Pero hindi natin pwedeng pag-usapan dito. Masyadong sensitibo. Baka may makarinig. Pwede po kaya doon tayo sa may likod ng bodega mag-usap mamaya? Oo, mamayang tanghali. Doon na lang tayo pumuesto para sa pananghalian. Sige, Tata Pedro. Mamaya na lang po. Naging kainip-inip tuloy ang oras ng paghihintay ni Ate Sanya. Parang gusto na niyang hilahin ang oras para tanghali na agad. Nang sa wakas dumating ang oras ng tanghalian, nagmamadali na nagtungo si ate sa may likod ng bodega. Sa pagmamadali, hindi na niya napansin ang pagsunod ng tingin sa kanya ni Evelyn. Pagkarating niya, may ilan doon na nagpapahinga. Agad na lumapit si Tata Pedro sa kanya. Kanina pa po ako hindi mapakali sa sasabihin niyo tungkol kay Nadia. Mahirap na kasi. Baka merong ibang taong makarinig sa pag-uusap natin. Sabihin niyo na po, Tata Pedro. Nalaman ko lang nung araw na mamatay si Nadia na may lahi pala silang aswang. Ano po? May lahing aswang si Nadia? Sigurado po kayo? Oo. Pero tingin ko hindi naman masama ang pamilya nila Nakita mo naman ang pakikisama niya. Oo naman po. Hindi po lahat ng aswang ay masama. Hindi nga ako makapaniwala na may aswang nga talaga. At nakasama pa ng ilang buwan. Nasaan na po ang pamilya ni Nadia? Umalis na sila. At walang nakakaalam kung saan sila nagpunta. Siguro po'y umiiwas sa mga manghuhusga sa kanila. Hindi naman po kasi lahat ng tao tanggap ang mga aswang.
Ganon din ang naisip namin mag-asawa eh. Sana naman kahit saan man sila mapadpad nasa maayos silang kalagayan. Sa natitirang oras ng pagtitinda, tulala lang si Ate Sanya. Iniisip niya na tuklasan sa pagkatao ni Nadia. Sa ilang buwan kasi nilang nagkasama, hindi man lang niya nahalata. Naisip na lang ni Ate Sanya na umuwi na lamang. Tutal wala na namang namimili ng ganong oras. Oh, uuwi ka na agad? Ang dami mo pang paninda. Hindi kasi maganda ang pakiramdam ko. Wala na ako sa mood para magtinda. Dahil ba sa nangyari kay Nadia? Aaminin ko na naapektuhan ako sa biglaan niyang pagkamatay. Natural lang yun dahil kaibigan ko siya. Akala ko naapektuhan ka dahil sa pagkakatuklas mo sa tunay niyang pagkatao. Ha? Anong sinasabi mo? Huwag ka na magmaang-maangan pa, Sanya. Hindi bagay sa'yo. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Mabuti pa, bantayan mo na lang yung paninda mong kalamansi. Huwag mo nang problemahin ng ibang bagay. Para ka talagang bata. Ang daling mapikon. Hindi na lang pinansin ni Ate Sanya ang babae. Nagligpit na siya ng kanyang gamit para makauwi. Nagpaalam na rin siya kay Tata Pedro na mauuna na. Ang matandang may-ari naman ng gulayan ay laging sinusundo ng anak na lalaki. Pagdating sa bahay, dinadaing ni Ate Sanya na masakit ang ulo niya. Kaya ka ba maagang umuwi? Hindi lang ang pananakit ng ulo ko ang dahilan. Huwag mong sabihin na yung karibal mo na naman sa pagtitinda ng kalamansi ang dahilan. Yung tendera pala ni Tata Pedro, namatay na. Ha? Si Nadia wala na? Paano nangyari yun? Kinulam siya. Hindi lang yun. Nalaman ko rin na may lahi siyang aswang. Ano? Totoo ba yan? Pero, bakit hindi ko siya naamoy noon? Ilang beses naman ako nagagawi sa pwesto mo Hindi ko rin siya naaamoy bilang aswang. Kaya akala ko ordinaryong tao lang siya. Baka katulad natin, hindi rin siya kumakain ng karne ng tao. Binanggit mo na namatay si Nadia sa kulam. Sino kaya gumawa nun? Walang nakakaalam kung sino. Pero kanina, nagulat ako. Kasi alam ni Evelyn ang totoong pagkatao ni Nadia. Kinakabahan ako sa babaeng yun. Di ba, kailan lang siya sumulpot para magtinda ng kalamansi sa talipapa? Wala ka bang alam sa pagkatao niya? Hindi ko naman kasi pinagkaabalahan na alamin kung sino siya. Dahil hindi naman ako interesado. Dumagdag pa ang mga sunod-sunod na pagpatay sa mga kauri natin. Hindi kaya iisang gumagawa nun? Sana dumating na sina Inay at Itay. Baka masagot na ang ilan nating mga katanungan. Bakit kaya sila natatagalan sa isla? Ano pa bang ginagawa nila dun? Wala tayong magagawa kundi hintayin na lang sila. Kahit naiinip na tayo. Kahit halatang matamlay ang itsura ni Ate Sanya, napilitan pa rin siyang umalis para magtinda ng kalamansi. Nadatnan na ng ate si Evelyn. Tahimik lamang ang babae sa pagmamasid sa kanya. Nang hindi makatiis, lumapit na siya kay Ate Sanya. Mukhang hindi pa rin maganda ang mood mo ngayon Pwede ba? Huwag mong sirain ang umaga ko. Ikaw lang naman ang sumisira sa umaga mo. Ang aga-aga mo kakang Biyernes Santo dyan. Sino ka bang talaga? San ka nang galing? Bakit bigla ka nalang sumulpot dito? Bakit ba kailangan mong tanungin? Wala ka nang pakialam sa akin. Marami ka kasing alam para sa isang ordinaryong tao lang Kaya nakakaduda ka. Maiwan na kita. May bibili ng kalamansi ko. Ang sabihin mo umiiwas ka lang. Malalaman ko din kung sino ka bang talaga. Nang araw na yun dinagsa si Evelyn ng mga bumibili. Na ipinagtaka ni Ate Sanya. Para bang may kung anong gayuma ang babae. Para lahat sa kanya magpuntahan. Kahit ang mga dating suki ni Ate Sanya, sa kanya na rin bumibili. Wala nang natira kay ate. Nang makita nga ni ate na halos maubos na ang paninda ng babae, hindi niya maiwasan managili. Ano kaya meron sa kalamansi ng babae niya at dinadagsa? Hindi ko po alam, Tata Pedro. Pero parang laos na ako.
Huwag mong sabihin yan. Hindi mo lang siguro araw ngayon. Nakita niyo naman pati mga suki ko sa kanya na rin bumibili. Kapag nagkataon baka bumalik na lang ako sa paglalako nitong mga kalamansi ko. Huwag ka magsalita ng ganyan. Hindi ka na ulit babalik sa paglalako mo. Tignan niyo naman ang tingin ng babaeng yun. Nanguuyam pa. Palapit siya rito. Huminahon ka lang. Huwag ka magpapadala sa bugso ng damdamin mo. Oh, wala ka pa rin benta? Kawawa ka naman. Mukhang uuwi ka kasama ng mga paninda mong kalamansi. Mabuti pa ilako mo na lang yan sa lugar nyo, kesa mabulok. Pwede ba? Kung lumapit ka rito para lang inisinsisa niya, bumalik ka na lamang sa pwesto mo. Huwag kang mangialam dito, tanda! Aba, wala kang modo ah. O bakit? Aawayin mo ko? Sige, nang mawala ang pwesto mo rito. Alam mo naman na isa sa regulasyon dito, ang hindi pwedeng makipag-away sa kapwa tindera. Huwag mo akong pinagbabantaan. Hindi mo ako kilala. Kung gusto mo ng away, tara sa labas. Totoo nga ang sabi nila, matapang ka. Inuulit ko, bumalik ka na sa pwesto mo, Evelyn. Dahil kung hindi, ako mismo magsusumbong na ikaw ang naghahamon ng away. Pakialamero ka talaga, tanda. Dapat ikaw ang manahimik sa pwesto mo. Talagang sinusubukan mo ako ah. Oo na, babalik na ako sa pwesto ko. May bibili na ulit kasi sa paninda ko. Ibang klase rin ang babaeng yan. Kabago-bago lamang niya rito. Kung umasta parang kung sino. Marami na ngang naiinis sa kanya eh. Yan ang lamang mo sa kanya. Lahat kami rito, sa'yo kampe. Sino ba talagang babaeng yan? Anong motibo niya para kumuha ng pwesto dito sa atin? Sa malapit pa talaga sa akin. Sa palagay mo, may iba nga talaga siyang motibo? Hindi po ako sigurado. Pero yun ay kutob ko lang naman po. Naunang umuwi si Evelyn ng araw na yun. Dahil ubos na ang kanyang paninda. Tsaka lang din may bumili kay Ate Sanya. Kontento rin naman si ate sa kita niya ng araw na yun. Ang mahalaga sa kanya ay meron siyang maiuwi sa amin. Sumigla rin ang ate nang malaman na nakauwi na ang mga magulang namin. Kaya pala hindi sila basta makauwi dahil may bagyo sa isla. Delikado kung pipilitin nilang bumiyahe sa laot ng masama ang panahon. Labis din kaming nabahala nang sabihin sa amin ng mga magulang namin kung sino ang pumaslang sa mga kalahi naming aswang. Bakas kay ate ang hindi pagkapaniwala. Anong ginagawa mo rito sa labas, ate? Hindi po ako sigurado. Pero yun ay kutob ko lang naman po. Gusto ko lang mapag-isa at mag-isip. Dahil ba sa sinabi ni Itay? Oo, tsaka naalala ko din si Nadia. Hindi kaya iisa lang ang tao na nasa likod ng mga pagpatay sa mga kalahi natin? Naisip ko din yan kanina. Pero wala naman tayong ebidensya. Kung tama nga ang kutob ko na merong sumasadyang ubusin ng katulad natin, kailangan nating mag-ingat. Ikaw ate ang mag-ingat. Ikaw ang lagi nasa labas eh. Kanina pa maitim ang titig ni Ate Sanya kay Evelyn. Habang abala ang babae sa pag-eestima sa mga bumibili dito. Napansin kasi ni ate na para bang iisang ekspresyon ng mga taong bumibili rito. Sila din halos ang umuubos ng paninda ng karibal niya sa kalamansi. Hindi kaya isa siyang… Apektado ko pa rin ba hanggang ngayon? Hindi na po. Meron sa amin naghahanap na mabibilhan ng maraming kalamansi dahil magtatayo ng karinderya. Hayaan mo, sa'yo ko ituturo ng bumili at sa akin naman ang mga gulay. Talaga po? Naku, salamat po, Tata Pedro. Wala yun. Maliit na bagay lamang yun. Ang totoo po niyan, nag-iisip na ako na bumalik sa paglalako. Tiyak kasi na mas kikita pa ako ron. Huwag ka munang mawalan ng pag-asa. Ganyan talaga ang negosyo. Mapamalit man o malaki. Marami talagang kakompetensya. Pero ang babaeng yan, sinasadya niya talagang pabagsakin ako. Hayaan mo na lamang siya. Karma na ang bahala sa kanya. Basta ikaw, wala kang ginagawang masama sa kanya. Labis na po kasi ako naaapektuhan eh. Minsan nga po, hindi na ako makatulog. Aba, hindi maganda yan. Baka naman magkasakit ka. Ipahinga mo rin ang katawan at isip mo.
Huwag puro pagkita ng perang isipin mo. Pipilitin ko po na gawin ang sinasabi niyo. Sa mga sumunod na araw, bumalik ang sigla sa negosyo ni Ate Sanya. Sa kanya kasi kumukuha ng ilang kilong kalamansi ang inirekomenda ni Tata Pedro na may-ari ng karinderya sa kanila. Minsan sumulyap ang ate kay Evelyn. Nahuli niya na matalim ang titig nito sa kanya. Nakipagtagisan naman siya ng titig dito. Sa huli, ang babae ang bumawi ng tingin kay ate. Nasisiguro ko sa'yo na hindi niya masusulot ang bago mong suki. Pisang buko yun eh. At naikwento ko nga sa kanya ang ugali ng karibal mo. Kahit siya, hindi na gusto lang ganun pag-uugali. Ang pinsan niyo nga lang po halos ang pumapakyaw sa paninda ko eh. Kailangan niya talaga ng maraming kalamansi para sa karinderya niya. Minsan pa nagkukulang pa ang binibili niya sa'yo eh. Baka sa susunod na araw, dagdagan niya ang pagbili sa'yo. Kung ganun po pala, kailangan ko magdagdag ng paninda kong kalamansi. Baka po kasi kulangin. Ganun nga ang gawin mo. Dahil natitiyak ko na mababawi mo na ang ilang buwan na pagtumal ang benta mo. Ganun na nga ang ginawa ni Ate Sanya. Pero kinabukasan, ganun na lang ang gulat niya. At pagkadismayang nararamdaman na makitang kay Evelyn na bumibili ng kalamansi, ang pinsan ni Tata Pedro na may-ari ng karinderya. Kahit ang matandang lalaki ay nagulat sa nangyari. Kinumpronta pa nito ang pinsan. Pero ang tanging nasabi lamang nito ay masariwa ang kalamansi ng karibal ni ate. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya. Pati ako nagulat sa ginawang yun ng pinsan ko. Samantalang, naiinis sa babaeng yan dahil sa ginagawa nito sa'yo. Sumumpa pa siya na kahit na kailan, hindi siya bibili sa babaeng yan. Sumusobra na talaga siya. Hindi ko na kayang magtiis. Saan niya? Saan ka pupunta? Hayaan mo na lamang siya. Nagdilim na talaga ang paningin ni Ate Sanya ng mga sandaling yun. Sinugod na niya si Evelyn sa pwesto nito. At saka tinaob ang paninda nito. Wala naman nagawa si Tata Pedro na nakasunod lang. Nasisiraan ka na ba talaga ng bait, ha? Oo, kaya matakot ka sa maaari kong gawin sa'yo. Hindi mo ko kilala, Sanya. Kaya mag-iingat ka sa binibitiwan mong salita. Ano ba talagang motibo mo, ha? Bakit lahat na lang ng mga suki ko gusto mong agawin? May inggit ka ba sa akin, ha? Kasalanan ko ba kung mas gusto nilang bumili sa akin? Bakit kasi hindi mo nalang tanggapin na ayaw nila sa tinda mong kalamansi? Alam kong may ginagawa ka sa kanila para sa'yo bumili. Oras na malaman ko ang itinatago mong sikreto, magtago ka na sa pinanggalingan mo. Dahil pagsisisihan mong dito mo naisipang magtinda. Mas lalo mong pagsisisihan na kinalaban mo ko. Sa ating dalawa, ikaw ang magsisisi sa bandang huli. Yan ang pakatandaan mo. Sanya, iha, halika na. Hayaan mo na siya. Sumusobra na kasi ang babaeng yan eh. Alam ko, pero wag mo hayaan na madala ka ng nararamdaman mo. Yun ang gusto ng babaeng yan. Ang mawalan ka ng kontrol sa sarili mo dahil sa galit mo. Tahimik namang sumunod si Ate Sanya nang akayin siya ng matandang lalaki palayo sa pwesto ni Evelyn. Tumaas baba pa ang dibdib ni ate dahil sa matinding galit na nararamdaman. Si Evelyn naman, matalim ang tingin habang nakasunod sa kanya. Hindi ka dapat nagpadala sa bugso ng galit mo. Tiyak ikaw mapapasama sa ginawa mo. Pasensya na po. Hindi ko na talaga nakontrol ang sarili ko eh. Hindi ko na kasi matagalan ang ginagawa niya sa akin. Ngayon nga lang ako bumabawi sa nalugi sa akin dahil sa ginagawa niya. Tapos ang bago kong suki, susulutin na naman niya. Nagtataka nga rin ako sa pinsan kong yun eh. Mamaya pag uwi ko, kakausapin ko siya. Aalamin ko kung anong nangyari. Malapit lamang ang bahay niya sa amin eh. Huwag niyo na lang pong kausapin ang pinsan niyo. Wala naman po tayong magagawa kung gusto niyang sa karibal ko bumili. Ayoko naman pong lalabas na nagmamakaawa ko para mabilhan ng paninda. Kakausapin ko lang siya at aalamin ang dahilan. Kung gusto niyang bumili kay Evelyn, bahala siya. Sa babaeng yan na lang ako babawi. Humanda siya sa akin. Maghunos dili ka sa pinaplano mo, iha. Huwag mong sirain ang buhay mo dahil sa kanya. Kalamansi lang yan. Makakabawi ka rin sa mga susunod na araw. Napuno na po ako sa kanya eh.
Hindi ako pinalaki ng mga magulang ko para gaguhin lang ng kung sino. Hindi mo ba napapansin? Gusto ko lang niyang galitin. May motibo ang ginagawa niya. Huwag kang papahuli sa bitag niya. Pwes, siya ang mahuhuli sa sarili niyang bitag. Napapailing na lang si Tata Pedro. Bakas din dito matinding pag-aalala. Noon lang din niya nakita na nagalit ang ate ko. Kanina nga habang nakasunod siya, hindi siya sigurado kung namalikmata ba siya. Para kasing biglang namula ang mga mata ni Ate Sanya. Kinabukasan hindi nagtinda si Ate Sanya. Hindi naman nagtaka pa ang mga kasamahan niya. Kabilang na si Tata Pedro. Nang araw na yun pinuntahan namin ni Ate Sanya ang bahay ni Evelyn. Nasa hindi kalayuan kami habang nakatanaw sa nag-iisang bahay na naroon. May isang batang babae na kasing edad marahil ni Selena ang naglalaro sa labas ng bahay. May isang matandang babae naman na nagsasampay ng mga damit. At may isang matandang lalaki ang nagsisibak ng kahoy sa gilid ng bahay. Mukha namang normal na pamilya lang sila. Wala naman ako nararamdaman na kakaiba sa kanila. Nakatirik din ang bahay nila na malayo sa karamihan. Bakit kaya? Baka gusto lang nila ng tahimik na lugar. Hindi, kapatid ko. May palagay ako na kung ano ang dahilan natin kung bakit mas gusto nating manirahan malayo sa karamihan, hindi rin nalalayo ang dahilan nila. Ibig mong sabihin, merong itinatagong pamilyang yan? Oo, natitiyak ko yan. Kauri din kaya natin sila? Wala akong naaamoy na malansang dugo sa kanila. Hindi natin sila kauri. Hindi kaya nasahanay sila ng mga mangkukulam? Posible nga. Yun marahil ang dahilan para mapunta sa kanya lahat ng suki mo. Ginamitan niya ng mahika ang mga ito. Ilang sandali pa, umalis na rin kami sa lugar na yon bago pa malaman nila ang presensya namin. Kinabukasan maagang nagtungo si Ate Sanya sa talipapa para magtinda ng kalamansi. Natuwa naman si Tata Pedro na makita ang Ate Sanya. Hindi naman maitago ni Evelyn ang pagkagulat na makita niya ang ate ko. Oh, bakit gulat na gulat ka na makita ko? Akala mo siguro solo mo na ang pagtitinda ng kalamansi dito sa talipapa, ano? Kahit naman nandyan ka, hindi naman ako apektado dahil sa akin pa rin bibili ng mga kalamansi ang mga mamimili. Oo, yung mga suki ko dati na sinulot mo. Siguro ginayuma mo sila para sa'yo lumipat. Sira na yata ang ulo mo eh. Kung ano-ano na kasing lumalabas sa bibig mo. May anak ka palang babae pero walang asawa. Mga magulang mo ang kasama ng anak mo habang nandito ka. Kasing edad lang ng anak mo ang nakababata kong kapatid. Kaya ba wala ka rito kahapon? Pumunta ka sa bahay namin? Huwag kang mag-alala. Hindi naman nila ako nakita eh. Hindi pa nila alam ang mga kalokohang pinaggagawa mo. Sa tingin mo matatakot na ako sa ginawa mo? Alam ko naman na hindi. Pero alam ko na ang sikreto mo. Pamilya pala kayo ng mangkukulam. Kaya pala malayo sa karamihan ng bahay niyo. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag ka magbintang. Eh bakit nanguutal ka sa takot? Hindi ako natatakot. Os talaga? Kahit malaman pa ng mga taga rito kung ano ka at ang pamilya mo? Binabalaan kita, Sanya. Huwag mong idamay ang pamilya ko. Di sana nanahimik ka na lang sa inyo, hindi yung ginulo mo ko. Nag-aaway na naman ba kayo? Hindi po, Tata Pedro. Nagkukwentuhan lang po kami ni Evelyn. Mabuti pang bumalik ka na sa pwesto mo, Sanya. May nagtatanong kasi ng tinda mong kalamansi. Iniwanan pa na ng uuyam ng ngiti ni Ate Sanya si Evelyn. Kahit walang gaanong bumili kay ate ng araw na yon, naging magaan pa rin sa kanya ang araw niya. Dahil nasira niya ang araw ni Evelyn. Panay din ang tingin ng babae kay ate, na matamis nang umingiti sa kanya. Parang may kakaiba sa'yo ngayon. Siguro may magandang nangyari kaya tila masaya ka ngayon. Wala naman pong magandang nangyari kahapon. Pinuntahan ko lang po ang bahay ng babaeng yan. Ano ka mo? Totoo ba yan, Sanya? Oho, hindi ako nagbibiro. Eh ano man pumasok sa utak mo't naisipan mong pumunta sa kanila?
Gusto ko lang pong malaman kung ano ba talaga ang motibo niya. May nalaman ka ba? Meron naman po, pero hindi niyo na po kailangan malaman. Ayoko po na madamay pa kayo kung sakali. Basta mag-iingat ka. Hindi talaga maganda ang pakiramdam ko kay Evelyn. Wala po siyang magagawa sa akin. Hindi niya ako matatakot. Kung ano man yung nalaman mo, gamitin mo lang kung kinakailangan. Tumangulang si Ate Sanya habang hindi inaalis ang pagkakatingin kay Evelyn na hindi naman makatingin ng diretso kay ate. Gabi na nang makauwi si Ate Sanya dahil may dinaanan pa siya. Habang papasok sa amin, kanina pa niya nararamdaman na tila meron nakasunod sa kanya. Bigla siyang lumingon sa pinanggalingan pero wala naman siyang taong nakita. Maliban sa uwak na nakadapo sa may sanga ng puno. Sandali siyang nakipagtitigan doon bago pumasok. Kinausap mo ba si Evelyn, ate? Oo, kinumpronta ko siya. Ipinahiwatig ko na alam ko ang mga iniingatan niyang lihim. Ano naman ang naging reaksyon niya? Nakakatawa kung nakita mo lang sana ang mukha niya. Mag-iingat ka pa rin, ate. Tuso ang mga mangkukulam. Hindi sila lumalaban ng harapan dahil alam nilang dihado sila. Alam ko naman yun. Salamat pa rin sa paalala. Huwag lang siyang magkakamali na idamay kayong pamilya ko. Ibang usapan na yun. Kahit alam kong hindi siya masarap, gagawin ko talaga siyang hapunan. Akala mo naman ay magagawa ngang kumain ng laman ng tao. Hindi mo alam ang pwedeng magawa ng galit. Alam mong kayo ang kahinaan ko. Dahil kasama ang probinsya namin sa tatamaan ng bagyo, hindi muna nagpunta si ate sa Talipapa para magtinda ng kalamansi. Nanghihinayang man sa kikitain niya, mas matimbang pa rin ang kaligtasan niya. Tsaka nung ikalawang araw ng bagyo, pansamantalang pinasara muna ang Talipapa dahil mas malakas ang ulan at hangin ng araw na yon. Pagtila ng ulan tsaka namin nakita ang pinsalang idinulot ng bagyo. Maraming puno ang nabuwal at sangang nabali. Tsak na pati ang mga pananim ay napinsala. Inaasahan na ng marami na magmamahal ang mga bilihin, lalo ang mga gulay. Kaya naman nagulat si Ate Sanya na ganun pa rin ang presyo ng kalamansi ni Evelyn. Samantalang siya kinailangan taasan ng presyo dahil mataas ang kuha niya. Dahil doon, lalo siyang nawalan ng customer. Saan ka ba kumuha ng kalamansi at mababa ang benta mo? Wala ka nang pakialam kung saan ako kumukuha ng mga kalamansi na itinitinda ko. Inuubos mo talagang pasensya ko, ha? Anong gagawin mo? Pupuntahan mo na naman ang pamilya ko? Bakit? Takot kang puntahan ko ang pamilya mo? Binabalaan kita, Sanya. Huwag ka nang muling lalapit sa pamilya ko. Akala mo ba wala rin akong alam tungkol sa pamilya mo, ha? Ano, hindi naman namin itinatago ang bagay na yan. Tsaka may ilang tao sa sityo namin ang nakakaalam tungkol sa lihim ng pamilya namin. Kaya hindi mo ako matatakot sa banta mo. Talaga? Akala ko ba alam mo na ang lihim ko? Dapat nga mas matakot ka pa eh. Dahil alam mo ang kaya kong gawin. Magkakasubukan tayo, Evelyn. Kung ako sa'yo, wag mo nang ituloy ang binabalak mo. Pag-uwi ni Ate Sanya ng araw na yun, parehong may sakit ang aming mga magulang. Hindi naman kami nagtaka. Dahil mula nang bumagyo, ay marami na nagkakasakit sa mga taga-sityo. Napainom ko na rin naman ng halamang gamot sina itay at inay, bago pa dumating ang ate. May edad na rin kasi sila itay at inay kaya madali lang tabla ng sakit. Huwag mo munang palapitin si Selena, baka mahawa siya ng sakit. Sinabihan na naman siya kanina ni nanay. Sana gumaling na siya. Mahirap yung may sakit sa pamilya eh. Nakakapag-alala rin. Lagnat lang naman ang dumapo sa kanila. Huwag ka na mag-alala sa kanila habang wala ka. Ako nang bahala. Ang inaakala naming lagnat lang ay lalong lumala. Nagkaroon na rin kasi ng pantal-pantal sa balat sina inay at titay. Ang tiyan ng tatay naman ay mabilis na lumalaki. Ang inay naman ay tila laging balisa. Kinakalmot rin niya ang dingding habang tumutulo ang laway.
May mga natanggal ng angkuko sa kamay nito dahil sa ginagawa. Ate, anong gagawin natin? Hindi ko maintindihan kung bakit sila nagkakaganyan. Sunduin mo si Nana Biring sa isla. Ha? Ang matandang kapatid ni nanay? Oo, wala nang iba. Siya lang ang makakatulong sa atin. Pero di ba magkakalit sila ni nanay? Si nanay lang naman ang may hinampo, pero wala nang galit si Nanay Biring sa kanya. Paano mo naman nalaman ang bagay na yan? Lagi akong pumupunta sa kanya para dalawin siya at dalhan ng pagkain. Inilihim mo yun sa amin? Ayoko kasing mas lalong magalit ang inay eh. Sige na, puntahan mo na siya. O sige, aalis na ako. Sana hindi pa uli ang lahat kina Itay at Inay. Magtiwala ka lang, gagaling sila. Matinding galit naman ang nararamdaman ni Ate Sanya ng mga sandaling yun. Iisang tao lang ang naiisip niya na maaaring gumawa nun sa mga magulang namin. Nang mga oras na yun, nakabuo ng maitim na balak si ate. Isang malaking pagkakamali ang ginawa mong ito, Evelyn. Hindi ako papayag na saktan mo ang kahit sinong miyembro ng pamilya ko. Ngayon, matitikman mo ang puot ko. Nang dumating si Nana Biring, tsaka naman nagpaalam si Ate Sanya na aalis at may kailangan lang daw asikasuhin. Nagdududang tinignan ko siya, pero umiwas lang siya ng tingin sa akin. Sinundan ko siya hanggang sa labas ng bahay at nagsalita ng mahina para hindi marinig ni Nana Biring. Tama bang iniisip ko? Pupuntahan mo si Evelyn? Bumalik ka na sa loob. Huwag ka nang makialam sa plano ko. Sabihin mo muna kung saan ka pupunta. Pupunta nga ako sa bahay nila. Magtutuos kami ngayon. Siya lang ang maaaring gumawa nito sa mga magulang natin. Huwag mo nang ituloy yung plano mo. Baka mamaya may patibog na naghihintay sa pagpunta mo ron. Huwag mo kong alalahanin, kaya kong sarili ko. Sayang naman ang dugong gabunan ng itay na nananalaytay sa aking ugat kung hindi ko magagamit. Pero ate… Sumunod ka na lang sa akin. Pumasok ka na sa loob at bantayan mo si Selena. Walang nagawa kundi sundan ko na lang ng tingin ang pag-alis ni Ate Sanya. Napapabuga pa ako sa hangin habang papasok sa loob ng bahay namin. Kahit 10 taon pa lang si Selena, parang nauunawaan na niya ang nangyayari sa mga magulang namin. Bakas din sa kanya ang pag-aalala. Umupo ako sa tabi niya at saka hinaplos ang may kahabaan niyang buhok. Huwag ka mag-alala. Ngayon nandito na si Nana Biring. Gagaling na si tatay at nanay, ha? Kaya huwag ka na malungkot. Kailangan kapag nakita ka nila mamaya, nakangiti ka na, ha? Ngumiti naman si Selena at saka yumakap sa akin. Natuon ang pansin ko sa nakapinid na pinto. Naririnig ko ang ungol na tila nahihirapan. Palakas din ng palakas ang inuusal na wikang Latin ni Nana Biring. May ilang taon na rin mula nang piliin ni Nana Biring na mamuhay mag-isa sa liblib na bahagi ng isla. Hindi malinaw sa amin kung ano ba talaga ang ugat ng pinagkagalitan nila ni Inay. Basta ang alam lang namin, galit si Nanay sa kanya. Samantala, maingat namang nakapasok sa loob ng bahay ni na Evelyn si Ate Sanya. Sakto namang lumabas sa isang silid ang isang matandang babae na nagulat sa presensya niya. Sino ka? Ano ginagawa mo sa bahay namin? Nasaan si Evelyn? Wala ang anak ko rito. Sabihin mo kung nasan siya. Dahil kung hindi, ikaw at ang mga kasama mo ang magbabayad sa kasalanan na ginawa niya sa pamilya ko. Ano ba ang ginawa ng anak ko sa'yo? Kinulam lang naman niya ang mga magulang ko. Hindi yung magagawa ni Evelyn. Huwag ka nang magsinungaling. Sabihin mo na lang kung saan ko siya makikita. Sinabi lang. Hindi na natuloy na matandang babae ang iba pa niyang sasabihin. Nang mabilis na makalapit si Ate Sanya sa kanya at sinakal siya sa leeg. Halos mawala na ito ng hininga sa mahigpit na pagkakasakal niya. Talaga bang hindi ka aamin, ha? Sinabi lang hindi ko alam. Pagkatapos nito, tiyak na aamin ka na.
Yun ang kauna-unahang pagkakataon na nagbago ng anyo si Ate Sanya. Tinubuan ng maitim at makapal na balahibo ang kanyang buong katawan at mukha. Humaba rin ang kanyang kuko sa mga kamay. Bumaon pa yun sa leeg ng matandang babae. Humaba din ang 2 pangil sa magkabilang bibig ni ate. Walang patumanggang kinagat pa niya ang braso ng matandang babae. Napahiyaw pa ito sa matinding sakit. Doon lumabas ang matandang lalaki at isang batang babae na labis na natakot kay ate. May hawak na garapon ng asin ng lalaki at saka sinaboy yun kay ate. Napaatras naman si ate papunta sa may bintana. Punong-puno ng pagbabanta ang mga mata ni Ate Sanya bago tumalilis ng alis sa bahay na yun. Tulala pa siya nang dumating sa bahay namin. Ate, ano nangyari? Bakit may dugo ang damit mo? Kanina, naging ganap akong aswang. Nagbago ako ng anyo. May napatay ka ba kanina? Muntik ko nang mapatay ang nanay ni Evelyn. Hindi ko kasi napigilan ng matinding galit sa dibdib ko. Bakit ang nanay ni Evelyn? Wala ba siya kanina sa bahay nila? Wala daw ang babaeng yun sa kanila. Ayaw umamin ng nanay niya. Sa talipapa ko na lang siya pupuntahan bukas. Baka naman lalong lumaki ang hiduaan yung dalawa dahil sa ginawa mong pagsugod sa bahay nila. Anong gusto mong gawin ko? Manahimik na lang ako sa ginawa niya sa mga magulang natin? Kapag kayo na ng pamilya ko ang napahamak, hindi ako basta tatahimik na lang sa isang tabi. Naiintindihan naman kita, ate. Kaya lang, hindi umayali sa akin na mag-alala sa'yo. Alam ko naman na nag-aalala ka sa akin eh. Sinisiguro ko sa'yo na kaya kong pangalagaan ang sarili ko. Oo nga pala, sina Itay at Inay. Kumusta na sila? Maayos na ang lagay nila ngayon. Kasalukuyan silang natutulog dahil sa usok na pinalanghap ni Nana Biring. Si Nana Biring? Umuwi muna siya. Babalik na lang daw siya bukas. May kukunin lang daw siya sa isla. Kinabukasan maagang umalis si Ate Sanya. Sa itsura niya, para siyang susugod sa gera. Hindi na lang ako kumibo nang sabihin niyang pupunta na siya ng talipapa. Napapailing pa ako nang sinundan ko siya ng papalayong tingin. Pagdating sa talipapa, naabutan ni Ate Sanya si Evelyn na nag-aayos sa mga paninda nitong mga kalamansi. Agad siyang nilapitan ni ate at saka tinaob ang patungan ng paninda nito. Nasundan pa ni Evelyn ang tingin ng mga kalamansing gumulong palayo bago matalim na tinitigan si Ate Sanya. Talaga bang baliw ka na, ha? Pasalamat ka at gumaling sina Itay at Inay sa kulam mo. Dahil kung hindi, pamilya mong magbabayad. Huwag mo idadamay ang pamilya ko. Labas sila sa away natin. Yun naman pala eh. Bakit kailangan mong idamay ang mga magulang ko sa galit mo sa akin? Ano ba talagang ikinagagalit mo sa akin, babaeng mangkukulam? Huwag kang mag-eskandalo. Natatakot ka bang malaman ng mga narito na isa kang mangkukulam? Sana kasi na nahimik ka na lang at hindi mo ako kinalaban. Sabi nang tumahimik ka na eh. Ikaw sanang tumahimik nung una pa lang. Sana hindi nadamay ang inay mo. Teka, huwag mo sabihing ikaw ang may kagagawa na nangyari kay inay. Ikaw ang sadya ko pero wala ka. Patikim pa lang yon. Alam mo kung ano ko, pero hindi mo alam kung anong uri ako ng aswang. Sinasabi ko sa'yo, hindi mo magugustuhan na makita ako sa ganoong anyo. Baka maihi ka lang sa salawal mo sa takot. Napatulala na lang ang mga tindera na naroon ng ganong kaaga para mag-ayos ng kanilang mga paninda. Maging si Tata Pedro ay natulala at nakangangapa sa narinig na sagutan ni na Ate Sanya at Evelyn. Nang umalis si Ate Sanya, tumalilis na rin ang alis si Evelyn. Dumiretso siya sa bahay nila. Naabutan pa niya ang kanyang ama na nililinis ang sugat ng kanyang ina. Bakit hindi niyo sinabi na galing dito si Sanya at siya may kagagawan niyang sugat niyo? Ayoko na kasing lumala ang hidwaan yung dalawa. Tsaka tingin ko sa kanya eh, hindi pa bihasa sa pagiging aswang. Halimaw pa rin ang babaeng yun. Isa siyang aswang, isang salot.
Kaya lang naman siya nandito dahil gusto niyang gumanti sa ginawa mo sa mga magulang niya. Tigilan mo na ang pangungulam mo sa mga aswang. Wala namang buting maidudulot ang ginagawa mo eh. Wag na lang po kayong mangialam sa akin. Hayaan niyo na lang ako sa mga plano ko. Nakikiusap ako sa iyo, Evelyn. Alang-alang sa anak mo. Hindi ka ba naaawa sa kanya? Gusto mo bang tularan kanya, ha? Mahal ko ang anak ko. Pero hindi niyo ako mapipigilan sa mga plano ko. Uubusin ko ang pamilya ng babaeng yon. Evelyn, saan ka pupunta? Bumalik ka rito! Hindi na pinansin ni Evelyn ang pagtawag ng ina. Naiiyak naman na nilingon ni Aling Glo ang asawa na napapailing na lang. Samantala, kanina pa ako nakakaramdam ng pagkahilo. Pilit ko lang yun nilalabanan. Pagtayo ko biglang nanikip ang dibdib ko. Parang pinipiga ang puso ko. Sa sobrang sakit napasigaw na ako. Agad naman akong dinaluhan ni na Itay at Inay. Yun na ang huling natatandaan ko bago ako mawalan ng ulirat. Sabi ni Ate Sanya, ilang araw din daw akong walang malay. Puro ungol lang daw ang ginagawa ko. Sabi ni Nana Biring, may kumukulam din daw sa akin. Mabuti na lang nandyan si Nana Biring para pagalingin kami. Noon ko din nalaman, maliban sa may dugong aswang, isa ring mangkukulam si Nana Biring. Pero inaral niya yun sa mahabang panahon. Kaya din niyang pagalingin at ibalik ang kulam sa taong gumawa nito. Sa kaso ko, hindi daw niya ibinalik kay Evelyn. Sa kahilingan na rin ni Ate Sanya. Gusto daw ni ate na siya ang gaganti kay Evelyn. Ate, anong klaseng paghihiganti ba ang gagawin mo kay Evelyn? Yung habang buhay na hindi niya makakalimutan. Hindi ba pwedeng kalimutan na lang natin ang nangyari? Madali lang sabihin yan. Pero kapag pinalampas ko ito, hindi rin siya tatahimik. Patuloy lang siyang manggugulo sa atin. Sasamahan na kita kung saan ka pupunta. Huwag mo na akong samahan. Kailangan ko ng tulong mo sa ibang bagay. Hintayin mo na lang akong bumalik. May hinala na ako kung saan pupunta si Ate Sanya. Hindi ko lang alam kung ano ang binabalak niya. Minsan kasi, mahirap basahin ang iniisip niya. Nang mga oras na yon nakakubli si Ate Sanya sa malalagong halaman. Nang makakuha ng pagkakataon, nilapitan niya ang anak ni Evelyn. At saka matamis na ngumiti. Sa pagkakagulat ni Ate Sanya, ngumiti rin ang bata sa kanya. Kaibigan ako ng nanay mo. Pinapasundukan niya sa akin eh. Ito may candy ako para sa'yo. Ano, sama ka? Naghihintay na sa atin ang nanay mo. Sa pagkakagulat ni ate, humawak sa kamay niya ang anak ni Evelyn. Nagpalinga-linga muna si ate. Bago inakay na palayo ang bata sa lugar na yun. Umiiyak naman si Aling Glo. Nang malamang nawawala ang apo. Patawarin mo ko, anak. Hindi ko talaga alam kung paano nawala si Lulu. Sandali ko lang naman siya iniwan para magsalang ako ng sinaing. Hinanap niyo na po ba sa lahat ng pwedeng puntahan ni Lulu? Oo. Nagtanong-tanong na rin ang itay mo sa mga tao rito. Kung hindi niyo siya makita kahit saan, iisa lang ang naiisip ko na maaaring kumuha sa kanya. Ibig mo sabihin, may kumidnap kay Lolo? Opo, Nay. Hindi kaya yung babaeng may galit sa iyo kumidnap sa apo ko? Ano nga bang pangalan ng babaeng yon? Si Sanya po, ang karibal ko sa pagtitinda ng kalamansi sa talipapa. Wala nang inaksayang oras si Evelyn. Agad na rin siyang umalis para puntahan ang ate ko sa bahay. Ang hindi niya alam, pansamantala kaming umalis sa bahay namin para makaiwas sa kanya. Ate, bakit nandito ang anak ni Evelyn? Di ba gusto mo akong tulungan? Oo naman. Ano bang may tutulong ko sa'yo? Gusto kong bantayan mo ang batang yan. Mula ngayon dito na siya titira. Ha?
Tama ba na kinidnap mo ang batang yan? Kaya umalis tayo sa bahay natin? Kung hindi tayo umalis doon, tiyak na susugurin tayo ni Evelyn. Bakit kailangan pang madamay yung bata? Wala akong pagpipilian kundi kunin siya. Hindi ko naman siya sasaktan eh. Tignan mo, unang pagkikita pa lang nila ni Selena magkasundo na kagad. Parehong sabik sa kalaro. Tingin ko pareho sila ng sitwasyon ni Selena. Walang kalaro dahil inilayo natin siya sa mga tao. Anong gagawin mo ngayon? Tsak na hinanap na siya ng nanay niya. Dito lang kayo ha. Ako lang ang babalik sa dati nating tinitirhan. Kailangan ko ring magtinda ng mga kalamansi sa talipapa. Sige, ako nang bala sa dalawang bata. Kahit ang mga magulang namin ay hindi pinigilan sa kanyang plano si Ate Sanya. Nang makabalik siya sa bahay namin, naramdaman agad niya na galing dun si Evelyn. Naiwan kasi ang amoy nito. Kinabukasan naman maagang pumunta sa talipapa si Ate Sanya. Hindi para magtinda kundi hintayin ang pagdating ni Evelyn. Gaya ng inaasahan, agad na sinugod nito si Ate Sanya sa pwesto. Ilabas mo ang anak ko! Saan mo siya dinala? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Sinungaling ka! Bakit sa akin mo hinahanap ang anak mo? Ikaw ang ina, hindi ba? Nawawala siya at ikaw lang ang pwedeng kumidnap sa kanya. May ebidensya ka ba? Tsaka mo na ako sugurin kapag sigurado ka na sa sinasabi mo. Pagbabayaran mong ginawa mong to, Sanya. Buong pamilya mo magdurusa, tandaan mo. Hindi mo na magagawang saktan muli ang pamilya ko. Hindi lang ikaw ang may kaalaman sa karunungang itim. Halos madurog ang kamao ni Evelyn sa pagkakakuyom ng kanyang kamay. Iniwan pa niya nang nagbabantang tingin si Ate Sanya. Hindi naman natinag ang ate ko sa kinatatayuan niya. Nang makaalis si Evelyn, tsaka naman lumapit si Tata Pedro. Sa nakikita ko, lalong lumaki ang sigalot sa pagitan niyong dalawa. Kilala niyo ako, Tata Pedro. Kahit kailan hindi ko ugali manguna sa anumang gulo. Inumpisahan niya ako pues hindi ko siya titigilan. Sa narinig ko, pati anak niya ay nadamay na rin sa away niyo. Nasa mabuti pong kalagayan ng anak niya. Hindi ko naman po magagawang manakit ng bata eh. Kung ganoon ikaw nga ang kumidnap sa anak niya? Opo, ginawa ko lang naman yun para malaman kung ano ba ang punot dulo ng galit niya sa akin. Mahalaga pa bang malaman mo yon? Marami nang nadamay ng dahil lamang sa tinda niyong kalamansi. Hindi ko rin po kagustuhan ang nangyari. Huwag po kayong mag-alala. Aayusin ko po ito. Sana nga'y maayos na yan sa lalong madaling panahon. Gusto ko na kasi magbalik sa dating katahimikan ng talipapa. Ngayon kasi, dahil sa away niyo ni Evelyn, parang naging mabigat na ang pakiramdam naming lahat sa lugar na ito. Matapos sabihin yun kay Ate Sanya, bumalik na si Tata Pedro sa pwesto nito. Kahit naman wala talagang balak magtinda si Ate Sanya, nanatili muna siya ron. Pinagmasdan ng mga nasa paligid. Tama nga ang sabi ni Tata Pedro. Tila nawala na ng sigla ang lugar na yun. Wala halos namimili ng araw na yun. Samantalang araw yun ng Sabado. Pag-uwi naman ni Ate Sanya sa bahay, nadatdanan niya dun si Aling Glo. Naghihintay ang matandang babae sa may hagdanan ng bahay. Tumayo ito nang makitang parating si Ate Sanya. Ano pong ginagawa niyo dito? Ay, nagbabaka sakali kasi ako makita rito ang apo ko. Wala na palang nakatira rito. Ako na lang po ang nakatira ngayon dito. Bakit niyo po pala dito hinahanap ang apo niyo? Sabi kasi ni Evelyn, ikaw lang ang may motibo para kidnapin ang apo ko. Makakaalis na po kayo. Wala dito ang apo niyo. Nakikiusap ako sa iyo, Iha. Nararamdaman ko na kahit may dugong aswang na nananalaytay sa ugat mo, alam kong may mabuti kang kalooban. Patawarin niyo po ako kung nasaktan ko kayo ng gabing yon. Hindi ko po sinasadya. Nadala lang po ako ng damdamin ko dahil sa ginawa ng anak niyo sa mga magulang ko. Hindi po ako papayag na saktan ng kahit sino ang pamilya ko. Nauunawaan ko ang pagmamahal mo sa pamilya mo. Ako lang humihingi ng kapatawaran sa ginawa ni Evelyn. Kung kinakailangan,
ay luluhod ako sa harapan mo. Hindi niyo na po kailangan gawin pa yan. Hanggang ngayon palaisipan pa rin sa akin kung bakit gano'n na lang ang galit niya sa akin. Ang totoo niyan, sa buong aswang siya nagagalit. Gusto niya kayong paslangin lahat. Isa kasing aswang ang pumatay sa kanyang asawa. Mula noon, lahat ng alam niyang aswang kinukulam niya. Hindi po lahat ng aswang ay masama. Sana maging bukas ang isip niya sa bagay na yan. Kahit mahirap paliwanagan ng anak ko, patuloy ko pa rin siyang kinakausap. Na tumigil na siya sa ginagawa niya. Ayoko din kasi na mapahamak siya. Nahabag naman si Ate Sanya nang makitang umiiyak ang matandang babae sa kanyang harapan. Umiwas na lang ang ate ko ng tingin. Kaya kahit labag sa kalooban ni Ate Sanya, isinama niya sa amin ng ina ni Evelyn. Tuwang-tuwa naman ang matandang babae na makita muli ang apo. Naabutan pa kasi niya ang apo na naglalaro kasama ang kapatid namin. Marami ding kwento ang bata sa kanya. Nagulat pa ang matandang babae nang sabihin ng apo na gusto na nitong sa amin na lang tumira. Hindi ba delikado na isinama mo siya rito? Naaawa kasi ako eh. Namimiss na niya ang apo niya. Si Evelyn, ano nangyari sa kanya? Malamang meron na naman yung pinaplanong masama laban sa atin. Ganun ba talaga kasama ang babaeng yon? Saan nagagaling ang galit sa puso niya? Pinatay ng isang aswang ang asawa niya. Yun ang dahilan kung bakit ganun na lang ang galit niya. Kumpirmado rin na siyang pumatay sa mga kauri natin gamit ang kulam. Kung ganun, isang paraan na lang para matigilan siya sa ginagawa niyang kasamaan. Alam ni Ate Sanya ang ibig kong sabihin. Nasa kanya na yon kung susundin niya. Hindi muna isinama ni Aling Glo ang kanyang apo. Gusto daw muna nitong matapos ang gulo sa pagitan ni na Ate Sanya at anak nito. Malungkot man na uuwi ng mag-isa, may tiwala naman si Aling Glo na nasa mabuting kamay ang apo niya. Pagdating sa kanilang bahay, naroon na si Evelyn. Sabi ng asawa niya, kanina pa nagsasagawa ng ritual ang kanilang anak. Gusto ko nang pagsisihan kung bakit sa kanya ko papinasa ang kaalaman ko sa pangungulam. Hindi ko akalain na gagamitin lamang niya ito sa kasamaan. Gumagawa ng kulam si Evelyn laban kay Ate Sanya. Lingid sa kanya, hindi na tinatablan ng kanyang kapangyarihan ng ate ko. Gumawa na rin ng orasyon si Nana Biri para maprotektahan kaming buong pamilya. Para yung balute na bumabalot sa buong katawan namin. Bakit ganun? Parang hindi tumatalab ang ginagawa ko. Bumabalik lang yun. Muling nag-usal ng orasyon si Evelyn. Paulit-ulit niya yung binigkas. Kahit tumutulo na ang dugo sa kanyang ilong. Napapitlag pa siya nang biglang nabasag ang malaking salamin sa kanyang silid. At naglutangan ng pira-pirasong bahagi nito. Sa kanyang pagkagulat, mabilis yung lumipad patungo sa kanyang direksyon. Mabuti na lamang napigilan yun ni Aling Glo na kahit papano ay may lakas pa rin para bumigkas ng orasyon kontra sa orasyon. Nay, ano po nangyari? Bakit hindi tumatalab ang ritual na ginagawa ko? Tama, Iha. Hindi mo kaya si Bering. Mas malakas siya kumpara sa'yo. Sa akin. Hindi ako papayag na matalo ng kung sino man yun. Kailangan kong papagbayarin si Sanya at ang buo niyang pamilya. Wala silang kasalanan sa'yo. Aswang man sila. Pinili pa rin nila ang maging mabuti. Walang mabuting aswang. Lahat sila masasama. Hindi totoo yan. Makinig ka sa akin. Tama na ang ginagawa mo, anak. Pati ba kayo nabilog na ang ulo ng Sanya na yon? Sabihin niyo nga, Nay. Alam niyo ba na siya ang kumidnap kay Lulu? Nasa mabuting kalagayan si Lulu. Sa katunayan ganyan eh. Kalaro niya ang batang kapatid ni Sanya. Hinayaan niyo na maiiwan sa poder ng mga halimaw na yun ang anak ko? Ano
Anong klase kayong lola? Oras na may masamang mangyari sa anak ko, hindi ko kayo mapapatawad! Evelyn! Saan ka pupunta? Bumalik ka! Mabilis na tinalunto ni Evelyn ang daan papunta sa bahay namin. Alam naman ni Ate Sanya yon, kaya nandun na siya at naghihintay. Ilang sandali pa, dumating na rin ang babae. Agad niyang sinugod ang ate ko. Mabilis namang nakailag si Ate Sanya. Sumadsad sa lupa si Evelyn. Mabilis siyang tumayo habang matalim na nakatingin kay Ate Sanya. Tigilan na natin to, Evelyn. Hindi ka ba napapagod na umabot na tayo sa pagpapatayan ng dahil lang sa kalamansi? Nasaan ang anak ko? Ibalik mo si Lulu! Magkakasama rin kayo. Huwag kang mainip. Pwes, ilabas mo siya ngayon din! Sa'yo na ang pwesto sa talipapa. Hindi na ako magtitinda kahit kailan. Basta tantanan mo lang kami ng pamilya ko at mangako kang hindi na muling papaslang ng mga aswang gamit ang karunungang itim mo. Sino ka para utusan ako, ha? Hindi kita inuutusan. Isa yung pakiusap. Kahit anong gawin mo, hindi pa rin ako titigil hanggat hindi kayo naglalaho ng pamilya mo. Kung ganun, hindi mo na rin makikita ang anak mo. Hayop ka! Ibalik mo sa akin ang anak ko! Muling sinugod ni Evelyn si Ate Sanya. Umiiwas lang ang ate ko. Alam kasi niya na walang magiging laban sa kanya ang babae. Nang tamaan ng liwanag ng buwan si Ate Sanya, bigla itong nagbago ng anyo. Naging mabalasik ang anyo nito. Nahintakutan naman si Evelyn at napaatras pa hanggang matumba ito. Huwag! Maawa ka sa akin! Kailangan pa ako ng anak ko! Maawa ka sa niya! Huwag kang matakot. Hindi naman kita sasaktan eh. Gusto ko lang ipabatid sa'yo na kahit nakakatakot ang anyo namin, hindi lahat ay masasama. Oo, naniniwala na ako. Masyado lang kasi ko nadala sa galit ko nung patayin ng isang aswang ang asawa ko. Tutulungan na kitang tumayo. Inabot naman ni Ate Sanya ang kamay kay Evelyn para makatayo ito. Yun ang eksenang naabutan ni Aling Glo. Napahagulgol pa si Evelyn. Tila ba noon lang nailabas ang lahat ng bigat ng nasa loob ng dibdib niya. Evelyn, nandito pa naman kami ng tatay mo at si Lulu. Kahit wala na si Anton, nandito pa rin kaming pamilya mo. Pwede tayong maging magkaibigan. Hindi ako karapat-dapat na maging kaibigan mo. Sa dami ng mga nagawa kong kasalanan sa iyo at sa pamilya mo. Kalimutan na natin ang bagay na yon. Lahat naman tayo nakakagawa ng kasalanan sa iba eh. Ang mahalaga, pinagsisihan na natin yon at hindi na ulit gagawin. Napakabuti mo talaga, Sanya. Sana noon pa kita naging kaibigan. Hindi pa naman huli ang lahat. Pwede pa naman tayo maging magkaibigan. Talaga bang pwede pa tayong maging magkaibigan? Oo naman. Kalimutan na natin yon. Mula ngayon, magkaibigan na tayo. Patawarin mo ako, Sanya, sa mga ginawa ko sa iyo, ha? Hayaan mong bumawi ako sa iyo. Natapos ang gabing yon na wala nang puot sa puso ni Evelyn. Nagpatawad na rin si Ate Sanya. Naging madamdamin din ang pagkikita muli ni na Evelyn at Lulu. Mas lalong minahal ni Evelyn ang anak. Dahil ang bata na lamang ang tanging alaala ng kanyang asawa. Mabuti naman natauhan na rin si Evelyn. Oo nga, nakikita ko naman na may mabuti siyang puso. Masyado lang siyang nabubulagan dahil sa nangyari sa asawa niya. Ipapaalam ba natin kay na itay at inay na si Evelyn ang nasa likod ng pagkamatay ng mga aswang? Ilihim na lang natin. Nangako naman si Evelyn na hindi na niya gagawin yon. Sige, ilihim na lang natin. Hindi rin makapaniwala si Tata Pedro at ang iba pa nang makitang magkasama sina Ate Sanya at Evelyn. Nagtatawanan pa kasi ang mga to na parang malapit na magkaibigan. Napaantanda pa si Tata Pedro. Nang makita na hindi abala si Ate Sanya, nilapitan niya ito.
Totoo bang nakikita ko? Opo, Tata Pedro. Mula po ngayon, hindi nyo na kami makikita ni Evelyn na nag-aaway. Natutuwa naman ako kung ganon. Dahil napakalita bagay lang naman ang pinagmulan. Pero paano nyo naayos ang gulo sa pagitan nyo? Inalam ko lang po kung ano ang punot dulo ng galit niya. At saka po malawak na pag-iintindi. Hindi po kasi pare-pareho ang pinagdadaanan natin. Hindi naman po mahalaga kung sinong nauna eh. Ang mahalaga po kung sino yung may malawak na pangunawa. Kung sino yung unang nagpakumbaba para matapos na lang ang gulo. Gusto ko ang sinabi mong yan. Salamat naman at naging tahimik na ulit itong talipapa. Naiilang pa rin si Evelyn tuwing iniimbita siya ni Ate Sanya na pumunta sa bahay namin. Katwiran niya, nahihiya siya sa mga nagawa niya dati. Magkagayon man lagi pa rin namin ipinaparamdam na kahit anong mangyari, welcome ang buong pamilya niya sa bahay namin. Sino ang mag-aakala na ang dalawang mortal na magkalaban na tindera ng kalamansi sa bandang huli ay magiging tunay na magkaibigan? Wakas,